Ganito lamang po karami ang level ng tubig. Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, ideas, advice, and tutorial patungkol dito sa car battery. So, meron tayong battery dito na Champion. Ayan po, tsura. Brand ito ng Champion Motolite. Ang size sa battery nito ay 2D, 120 ampere hour, 12 volt, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ito yung mga battery na bago natin bibilhin sa mga store or sa battery shop, kailangan mo ng lalagyan ng battery solution bago ibigay sa atin. So, ang battery na ito ginagamit lamang sa pang Bindo gasoline station sa ating mahal na customer kay Sir. Ito ay wala pang isang taon niyang gamit. Dinala sa akin ngayon, ipapacheck kung lubat nga ba or kulang lamang ng tubig. Kung mapapansin nyo, nakabukas na po, binuksan ko na yung 6 na takip. Kasi sinilip ko na yan kanina, yun nga, yung 6 na butas na yan ay lahat po kulang na ng tubig. So ngayon, gusto ko pa rin na ipapakita sa inyo, sa iyo, para makita nyo rin ang kalagayan sa specific gravity or tubig ng ating battery. So kumuha lamang ako ng flashlight, ilapit ko ang camera para makita nyo rin. Ayan. Ayan, pansinin nyo po. So wala na po sa tamang level yan. Ayan o. Need or kailangan ng dagdagan ng distilled water. Distilled water lamang po ang ating idadagdag ha. Huwag yung battery solution, matapang po yun. Yung sulfuric acid, matapang po yun. Distilled water lamang po. Ayan, kapag ganito na ang kondisyon ng ating battery, ayan o. Bumaba na ang tubig niya, pati ito rin o. Bumaba na rin o. Nababa na yan parehas. Pati dito. O. Bumaba na yung mga yan. Pati dito. O. Baba na po yan. Pati diyan. O. Baba na po yung tubig na yan. Pati dito. So, konfirmado na kulang na ito ng tubig. Wala na sa tamang level ang kanyang tubig. So, iti-tester muna natin or battery tester para malaman natin kung ilan na lang ang voltage sa battery na ito. Negative at sa positive. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.9 or 12.93 volt ang reading sa voltahe na ito, which is full charge po yan kapag kaganyan, which is nasa tamang voltahe. 12.9 volt or 12.93 volt ang reading sa voltahe ng battery nito. Yan. So, ang kailangan nito, dadagdagan na ng distilled water. Huwag nyo nang hintayin na lumala pa yan hanggat sa ubusan or maigahan na ng tubig yan. Diyan na po tuloy yung masisira ang ating battery. So kapag ganito ang kondisyon ng inyong battery, dagdagan nyo na po ng distilled water. Ito po, pinabili ko si Sir doon kay Neil Battery. Ito po, yan. 3 piraso, yan. Pinabili ko kay Sir sa ating customer. Distilled water to. Ito yung gawing pandagdag natin dito sa battery na ito.
kumuha kayo ng imbudo. Ito, yan, mahiwagang imbudo. Lagyan natin dyan at lagyan na natin. May buhok pa. Yan. I-monitor nyo lang. Huwag kayong salin lang ng salin ng tubig. Monitor nyo. Baka mamaya puno na. Kumuha kayo ng flashlight. Yan. So, kulang pa. So, ubos na yung isang bote. So, kukuha pa tayo ng isa. Yan, bago na naman to. Yan. So ayan, tapos na natin na dagdagan ng distilled water. So isang bote at sobra sa kalahati ang naubos. Yan. So may sobra pang isang bote si sir. Ayan, ito. Pinabawasan. So ibabalik natin yan mamaya pag pick up niya nito pagkuha. Pati ito, may sobra pa konti. Oh. So i-tester muna natin ulit. Battery tester natin. Positive at sa negative. Ayan. So as you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ganon pa rin yung kanyang voltahe. 12.9 or 12.92 volt ang reading sa voltahe ng battery nito. So silipin natin yung kanyang tinatawag na CCA. Battery test, regular flooded, CCA 120 ampere naka-set up na dito kasi sinet up ko na ito kanina.
Na-check ko na rin yung CCA kanina, pero gusto ko na makita nyo rin, makita natin lahat. Kasi ang size sa battery na ito ay 2D, which is 120 ampere hour. So dapat ang i-set up natin dito sa battery analyzer 120 ampere hour din. So pagka na-set nyo na dyan, pindutin nyo na itong okay. Yan, para mag-testing. Ayun nga, testing na. So ayan, ang CCE niya ay 530 CCE. So good battery, healthy 100%, ay charge 98%, internal resistance 5.62. So good battery pa nga ito. Ayan, good battery, 530 CCE. Sa mga nagtatanong kung ano po ba ibig sabihin ng CCE na ito, ang ibig po sabihin niyan, ang meaning ay cold cranking amps or cold cranking amperes. Yung amperes baga ng battery, yung cranking, na dapat ay mataas ang kanyang CCE para pag crank o pag start sa ating sasakyan, one click may start agad. Kasi kung mababa yung CCE na ito, hindi niya kaya mapaikot ang starter relay ng ating sasakyan. Kung sa sasakyan man ito gagamitin, kaso hindi ito sa sasakyan ginagamit, pang ano lang to, pang window machine gasoline station. So okay, so tanggalin natin. So kapag ka may ganito kayong battery, mga ma'am sir, ang tips ko sa inyo, wala pang isang taon, for example 6 months pataas, pag ganito na ang kondisyon ng battery nyo, huwag nyo po pabayaan, huwag nyo hayaan, kasi unti-unti pong matutuyuan yan or maigahan ng tubig. Dagdagan nyo na po ng distilled water. Gayahin nyo lang po ito, ginagawa ko. Pwede nyo pong gayahin, nasa sa inyo po. So sa mga nagtatanong naman, pagkatapos salina ng tubig or dagdagan ng distilled water, kailangan pa bang i-charge or hindi na? So ang sagot po dyan ay nasa sa inyo, depende po. Pwede naman po i-charge, pwede rin hindi, kasi nasa tamang voltahe naman siya 12.9. Kung i-charge nyo man, saglit lang po, 1 to 2 hours. Huwag nyo na po pabutin ng 8 hours or 16 hours or 24 hours, baka ma-overcharge. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito, and maraming salamat po sa inyong panonood, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motorride. Bye!